Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Again, we're here. Sama-sama na naman po tayo sa isang oras ng pagtatalagay ng mga bagay-bagay tungkol sa ating pananampalataya upang tayo maging malakas, matatag, especially nasa harap tayo ng pandemic, mga kapatid. Ano po? Very important. So that we can lean on, makasandal tayo sa ating pananampalataya upang makaalpas tayo, no? Ng maayos, especially itong mahigpit na dinadaanan natin dito sa ating bansa, sa ibang parte ng mundo, no? And yung nababalitaan natin, mukhang nagkakaroon ng resurgence sa ibang bansa ng COVID. So, importante na manalangin po tayo. we pray, ano po. And then, learn more about the faith. We pray, and we try to learn more about the faith. So, para talagang mapatatag tayo ng ating pananampalataya. Ano po. Sabi niyan, palagi kong inuulit-ulit, para magkaroon tayo ng buhay na pananampalataya. Buhay na pananampalataya, importante. Upang mabuhay tayo sa pananampalataya, we try to learn the faith so that we can live by faith. Live by faith, importante. Ano po? Katulad kanina, yung mga kapatid natin sa Little Brethren of Mary dito sa ano po, no? Sa Talisay. Yung mga ina-apostolate nila, mga members nila, mga misis, mga dalaga. Yan po. It's very good. At nagkaroon sila ng ng Advent recollection. Ano po? Sa tulong ng mga madre ng LBM, Little Brethren of Mary. And then they went to confession. It took me 3 hours, no? 3 hours to hear their confession. From 9 a.m. plus to 12. Hindi pa nga natapos lahat, no? Binalikan ko pa yung iba. So let us prepare ourselves for Advent, especially by going through a little recollection, readings about Advent, especially to making a good confession, mga kapatid, to make a good confession. Ang ating tatalakayin sa gabing ito, mga kapatid, is about mission. Mission, especially now, tayo po ay tatalakay tayo sa buong daigdig about synodality. Upang lalong marami pang mga kapatid natin ang mayaya po natin, mayakag natin, mahila natin pabalik sa ating simbahan to become active members of the church. Ano po, hindi lang yung katulad na nangyayari, binyagan, pagkatapos yun nga, kulang sa paghubog sa pananampalataya, pagsasanay,
pangangaral, pag-aral. Kaya, yun lang ang hanggang doon na lang. Binyagan, and then, they're not really active members of the church. So, yun po ang kailangan magawa natin, sa tulong ninyo. Especially kayo, mga kapatid sa pananampalataya na nakikinig-kinig na sa ating programa. Gusto sabihin, you're interested in the faith, you have a kind of a living faith already, at ito nga ang importante. Hindi lang itago. Parang yung parable ng ating Panginoon, the parable of the talents. Ang ginawa, binalo sa panyo, naghukay, at inilibing. So, hindi ganun ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. No? He wants us to trade, to spread the faith, to share the faith. Kaya ito ang titulo ng ating programa ngayon, Bearing Witness to Jesus' Doctrine. Ang magsaksi, Ayun ang ating misyon. Magsaksi, una sa lahat sa ating pananampalataya. And then, kung ano mang mai-share natin, maituturo natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Para, lalong-lalo na ngayon, ang hirap-hirap, ang dami-daming naghihirap, hindi lang kulang sa pera, hindi lang kulang sa pagkain, kundi, wala nga, parang baka nawala ang interest sa pananampalataya. And that's serious, mga kapatid, All the faithful, from the Pope to the last person to have been baptized, share in the same vocation, the same faith, the same Spirit, the same grace. All share actively and with the same degree of responsibility within the necessary plurality of ministries in the one mission of Christ and of the church. Yan. Lahat tayo nakikiisa. Kaisa. Nakikibahagi in the same vocation. Especially yun, lahat tayo tinatawag sa kabanalan. Palagi ninyo pong ipapaalala yan sa mga kapatid natin, We all share in the same faith, the same vocation. We are all called to be holy, to be saints, mga kapatid. Ano man ang ating estado sa buhay. Let us keep that very, very much in mind. Ano man ang estado natin sa buhay. All of us are called to be saints. Ang mga nagsisikap, only those who struggle to be saints are the ones who can Jesus. Tanging yung mga tao na nagsisikap at nagbabata, sabi niyan, nakikibaka. Only those who struggle to be saints. Kaya ang tanong sa ating lahat, kung talagang yan, okay. Humina po yung signal natin. So, ulitin ko pa, only those who struggle to become saints are the ones who bear. Ito yung mga taong nakikiisa sa simbahan kasama si Kristo, na nakikialsa naman doon sa krus ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya mahalaga po, mga kapatid, yung sinasabi natin, magsikap na labanan ang ating mga kahinaan. Let us keep that in mind. Kaya yung ating sinfulness, yung ating weakness, weaknesses, marami yan. Yung ating sinfulness at yung ating mga kahinaan. Kailangan nating araw-araw sa tulong ng grasya ng Diyos ay malabanan. Lalo ngayon, tayo nasa Adviento na naman. So again,
No? Paulit-ulit lang, taon-taon. Taon-taon iniikutan natin. Di ba? Hanggat nabubuhay tayo. Yun ang napakagandang palaging pinapaalala sa atin ng liturhiya natin. Kung talagang, if we really strive hard, kung pinagsisikapan natin, yung mga sinful attachments, sinful association, di ba? Maging pari ka man, o obispo ka, o madre, all the same. Balo, dalaga, may asawa, all the same. All of us have to strive hard. No? All of us have to struggle. Kaya nga, pagbuhay ang pananampalataya, katuloy ang palagi kong inuulit-ulit po sa inyo, no? The great importance of the regular practice of going to confession. Napakahalaga. No? Kasi doon ka humuhugot ng maraming grasya. Especially ngayon, no? Parang way of life ng kasalanan. Ano po? Way of life ng kasalanan. There is a great urgency in making Christ's doctrine known. Palagi po, bawat siglo, napakabigat na pangangailangan, great urgency, seriousness in making Christ's doctrine known upang malaman, maipaabot sa maraming tao ang katuruan ng ating Panginoon Jesus, ang kanyang doktrina. Because ignorance is a powerful enemy of God in the world. Ano po? So, ang palaging kalaban ng simbahan, kaaway ng simbahan, walang iba kundi ang ignorance. Especially tayo mga Katoliko. Ano po? It is the cause and the root of all evils that poison nations. Ayan. Sanhi at ugat ng lahat ng kasamaan na lumalason sa mga bansa. This urgency is even greater in countries of the West. Lalo na doon, yan, United States of America. Katulad ng paulit-ulit na sinabi ni St. John Paul II. St. John Paul II. Katulad sa Europe. We find ourselves in a Europe in which temptation towards atheism and skepticism is becoming constantly stronger. In which there is taking root a grievous moral uncertainty with the falling apart of the family and the generation of morals, in which a dangerous conflict of ideas and movements dominate. Yan. Especially yung kasamaan, mga kapatid, ng secularism. Ito ang number one kaaway natin dito sa mundo. Mga kapatid, secularism. Kasama nga doon sa secularism ay yun, atheism. Ang kawalan ng pananalig at paniniwala sa Diyos. And then yung skepticism. Na parang hindi ka, you cannot be sure that there is a God. Skepticism. Duda, gano'n mga kapatid. Kaya katulad ng secularism, na sikap at pinagsisikapan na alisin ang Diyos sa mundo. Alisin ang Diyos sa pamilya, sa isipan ng mga tao. Ganun po. And it is all the work of Satan. Mga kapatid, it is all the work of Satan. Kaya po ba kayong katulad sa labo, wherever I get a sign, in Daet, in San Felipe,
No? Palagi kong kinakalat. Dito rin dapat magawa sa Talisay. Ano po? Yung patuloy na pagpapakalat. Kaya sana naman sa mga lugar na yon, memorize na nila yung San Miguel eh. So napakahalaga na patuloy nilang ikalat ang debosyon kay San Miguel Arcangel. Dahil si Satanas ay hindi tumitigil, mga kapatid. Patuloy at patuloy na kinikiliti niya ang isipan ng mga tao. Especially the intellectuals. Yung mga madudunong, yung mga professors, no? Yung mga scientists, for example. Every Christian must give testimony to the good doctrine of the gospel message, not only by example, but with words. And we must avail of every opportunity that presents itself with our relatives, friends, neighbors, colleagues, with all the people we come across, even for a while, on a trip, at a conference, while shopping, or engaged in business. Yan, ano po. Kahit ikaw ay nagbiyahe, ikaw ay nasa airport, naghihintay sa iyong eroplano, di ba? Nandiyan ka sa terminal, naghihintay ng jeep, nasa hintayan ng tricycle, for example. So, lahat po tayo, ano po, hindi lang sa halimbawa, kundi sa salita. Sa salita. Sa mga suki, for example, sa mga kasosyo, no? Kasi, mahirap. Talagang kailangan. Kaya itong tinatalakay natin is to bear witness. Ano po? Pakita mo. Katulad kapag kakain ka sa public place, sa restaurant. Hindi ba? Minsan nahihiya tayo to profess that we're Catholics. Nahihiya tayo. We're ashamed to make the sign of the cross. Because we are in a public place. No, ganun ba kayo? No? The person who wants to travel along the way of sanctity, ang pagpapakabanal, mga kapatid, ano po, yun, napakahalaga, kabanalan. Kabanalan cannot afford to make his life to be like a great avenue of missed opportunities. Puro yung ay sayang, hindi ko na kausap, hindi ko na imbita. No? Kailangan natin, mga kapatid, ang tulong ng Espiritu Santo. No? Ipanalangin araw-araw. That's why in our prayer, no? And sometimes we have to be explicit. Talagang tumawag. We know that when we pray, the Holy Spirit is there. Pero mas maganda yata na sa bawat pagdarasal natin, tawagan natin, no? Diyos Espiritu Santo. Kasi siya naman ang nagbibigay ng grasya upang itulak tayo, papag-alabin. Kaya araw-araw, I think it's good, mga kapatid, araw-araw sa ating pinagtatrabahuhan, no? Sa bahay, pag-aaruga sa mga bata, no? Whatever your work is, don't forget to have time for prayer. And even to be explicit, no? Diyos Espiritu Santo. Siguro maganda pong dasalin ninyo natin yun araw-araw. No? Oh, Holy Spirit, set me on fire. No? O Espiritu Santo, papag-alabin mo ako. No? Papag-alabin mo, papagningasin mo ako. Parang katulad ng apoy. Katulad ng uling, mga kapatid. Hindi lang aapoy, kundi nagbabaga. Diba? Pag baga, talagang ang init-init niya, diba? So, yun ang kailangan gawin sa atin upang magawa natin ito po. No? To make known the doctrine of Jesus Christ. Lahat tayo, pati lalo-lalo na mga pari.
Kanina nabanggit ko, no? Habang sa misa, no? Na ipagdasal ang lahat ng mga kaparian. No? Ipagdasal ang lahat ng mga kaparian. Ang lahat ng mga seminarian. Ano po? Even as a seminarian, kailangan malalim na ang conversion eh. Paano magkakaroon ng conversion kung hindi naman nagdadasal? No? Seminarians pa lang nga, no? Ang galing magpalusot. No? Paano 'yun? Seminarian pa lang palaging late. No? Ito dito, kakatuwa yung merong isang bagong sakristan o a former Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Baptized 5 years ago, sabi niya. No, ang agap niya eh. Mas maaga pa sa akin. He does it on a daily basis. No? Kaya nakakatuwa. Sakristan ay talo pa yung seminarian, talo pa yung pari. 'Di ba? Kasi yung kahalagahan ng to worship first before you communicate. Sumamba muna. Magdasal ka muna. Sumamba ka muna sa Blessed Sacrament bago magsimba. Napakahalaga. Kaya yung disiplina, 'di ba? Disiplina, yung tinuro sa atin ng ating mga magulang. Bata pa tayo, 'di ba? Sinanay na tayo. Mga eskwela, kinder. You have to wake up earlier. 'Di ba? Kaya mga kapatid, importante na gawin po natin yan. Ano po? Gawin natin yan. The person who wants to travel along the way of sanctity, yan, inulit ko lang, cannot afford to make his life to be like a great avenue of missed opportunities. God wants our heart, our words, to echo His teachings in order to move hearts. No? Kaya dapat tayong lahat, yung bibig natin is parang extension ng bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung naririnig natin, yung tinuturo sa atin, ay na-share natin. Hindi ba? In order to move hearts. Yung kahalagahan ng kumpisal. So that the heart may be moved to real conversion. Regular confession, mga kapatid. Kaya palagi kong inuulit-ulit sa mga mananampalataya, huwag ka mahiya, lumapit ka. Ito yung panahon na kailangan natin kapalan ng ating mukha. Pagkukumpisal. Hindi po yung puro takot. Puro takot, alangan, natatakot, ninenervyos. No? Wala, hindi yun sa Espiritu Santo. Kasi galing sa Espiritu Santo is daring. Yun ang gustong-gustong salita ni Saint Josemaria Escrivá. To be daring, courageous, malakas ang loob. No? Malakas loob. Hindi yung papatay-patay, nakakahiya. Baka anong sabihin? Daring. Kailangan po ganun. Ano po? Tayong lahat, kasama mga pari, to be daring. No. Whatever our work is, certain that God respects human freedom, that there may be people who do not want to turn their eyes towards God's light. Yan. Ay, may mga taong ganun po, baga talaga. Parang sarado sila sa supernatural. Sarado sa mga bagay na transcendent. Napakahalaga. Di ba? Transcendent. Tinuturo sa atin ang ating pananampalataya na hindi lang itong nakikita ng ating dalawang mata. Ang nandiyan. No?
There are invisible things which we don't see but are more real. Are more real, mga kapatid. Kaya nga, yun ang pilit at pilit na ginagawa naman ni Satanas. No? Alisin ang ating attention sa mga bagay ng katulad November, patapos na naman tayo. No? Inalaala natin yung ating sariling mortality. Ano po? Yung ating sariling mortality. Katulad yan, palagi kong pinangangaral. Paano especially since last year, mula nung mag-lockdown, di ba, parang nawalang bula kaming mga pari, nawala ang mga pari. Sarado ang simbahan. Tuwan-tuwa si Satanas. Ano po? Walang misa. Puro online mass sa TV. Di ba? Nawala ang visit to the Blessed Sacrament. Kaya adoration, worship, na napakahalagang gawin, ay nawala. Gusto magkumpisal, walang makitang pari. Diba? Pati yung mga pari, takot na takot. Huh? So, all of this is, kaya tandaan natin, mga kapatid, where there is so much sowing of fear, diba? Sowing of fear, katulad ng mga apostol, bago bumaba ang Espiritu Santo. Di ba yun yung ganun? Yun ang nangyari since last year. Nakakatakot. Deadly. So much propaganda. Sowing of fear. Kaya wala. Puro nasa bahay. Ayaw nang lumabas. Di ba? It's not good, mga kapatid. It's very bad. It's very bad. No? Yung ating relationship with God is nawala. Let us have a little break, mga kapatid. Pakinggan natin yung awit ng... This is a cover of Every Breath You Take, no? By Music Trouble, Love. Mga ewan kung magkapatid ito o kambal, no? Sabayin niyo po if you know the lyrics. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. And oh, can't you see, you belong to me, and how my poor heart aches with every step you take, every move you make, and every vow you pray, every smile you free, every claim you stay, I'll be watching you. Oh yeah, since you've gone I've been lost without a trace. I dream at night I can only see your face. I look around but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, oh, oh.
I'll be watching every breath you take, every move you make, every bond you break. I'll be watching every single day, every word you say, every game you play. I'll be watching every move you make, every vow you break, every smile you fake. I'll be watching you. Oh, I'll be watching you. Oh, oh. Okay, mga kapatid, every breath you take, God wants our words to echo His teachings in order to move hearts. Your words and my words, which are words coming from our Lord Jesus Christ, no? From the teachings of Jesus Christ in the church, mga kapatid. Kaya itong simbahang tinatag ng ating Panginoon, di ba? Ando doon yung nasabi natin, the deposit of faith na pinangangalagaan ng mga obispo, especially na Santo Papa. Ano po, napakahalaga. The bulwark, the pillar of and bulwark of truth in the church sa ating inang simbahan. But the grace of God, certain that God respects human freedom, that there may be people who do not want to turn their eyes towards God's light. Yung nga nakakalungkot mga kapatid, ano po, yung kalayaan natin, human freedom, ang kalayaan ng tao na hindi nga katulad ng kalayaan ng Diyos. Ang kalayaan natin, nagkakamali. Ano po? But the grace of God wants to pour out on earth is far stronger, more abundant, and more plentiful. He makes use, as before and always, of the cooperation of apostles, whom He has chosen to carry His light everywhere. Ano po? Kaya ito yung magandang paalala po kung sa ating lahat. If we feel the responsibility, mga kapatid, bawat isa sa atin, kung medyo nararamdaman mo na yung responsibilidad na yon, na dapat nandiriyan sa bawat isa sa atin, ay di, okay yun. Mabuti po yun. Ano po, nararamdaman mo, you feel. Ano, hindi yung wala kang pakialam. Hindi yung indifferent ka. No? Kaya kita mo, if the grace of God is already there, yan, ano mo, that you care, that the church and the bishops and the priests talagang ay maging mga masigasig at nagpapakabanal ng mga instrumento ng Diyos. That they give their whole life. That they give their all for the salvation of souls, mga kapatid. Sana, yun po ang magandang no? Bawat isa sa atin, maramdaman natin. Katulad ni San Pablo. Diba? Si San Pablo, sabi niya, I feel the weight of the churches. Sabi niya, parang katulad ng ina. No? Nararamdaman ko din. Sabi niya, I begot you. Ako ang parang kaya kayo nandiriyan, kaya kayo, kumbaga sa kaya kayo ipinanganak ng mga Kristiyano, ay gawa ng aking pagsusumikap, sabi niya. Diba? St. Paul is also an apostle, diba?
apostle to the Gentiles. Kaya yung kanyang may anxiety for the church, sana tayo, bawat isa sa atin, ay maramdaman din natin. Okay, magandang tanong sa inyo. Do you have that sentiment also? Di ba? Hindi yung walang pakialam. No? Some do not become Christians simply because of the dearth of those who make them Christian. Sabi ni Saint Francis Xavier. No? Na parang yung, itaalala ko yung kanyang sulat o yung biographer niya. Parang saan ba, I don't remember now where Saint Francis Xavier went. Japan, I think, Japan. Or China. Yung mission. Katulad din natin. We are celebrating the 500 years of Christianity. Here in Daet, we're preparing for the golden anniversary of the foundation of our church, mga kapatid. Di ba? Of this diocese. So, yung missionary spirit, na siyang ating especially, dyan yung synodality, nakakatuwa, kahit pandemic, sabi, kailan ba yun? Nung isang linggo yata yan. Na, ang lakas ng ulan, sabi ni Father Don Core, ay, siguro kaunti lang yan, ang lakas ng ulan. Ay dumating para dun sa consultation, sa synodality. Parang lalong kumalat. Tanungin yung mga nasa laylayan. Diba? Yung mga salita ni Leni Robredo. Diba? The words of this candidate are very Christian. Diba? Yung mga nasa laylayan. Sapagkat mahal ko kayo. Ang galing, di ba? Noon pa, nung wala namang balak na talagang siguro, it's her destiny. Her husband died. Di ba? Very good presidential candidate sana. And she's put into the political area. Diba? Ngayon, kaya sana pagsikapan nating matulungan, Yan. even the politics should be dapat mapasok din. Even politics has to be entered by the faith. Mga politiko. Because politics is where you should strive also. Lahat Lahat naman pwedeng maging daan para sa pagpapakabanal. No? All can be ways and pathways of holiness. Ang hindi lang nga pwede yung mga illegal, yung mga immoral, di ba? Paano mo papababanal yun? Katulad yan, parang ginagawang normal na. Normal na ang manghuthut, normal na ang mangkotong, humingi ng mag-bribe, di ba? Well, how can you sanctify that? Paano mo mapababanal ang gawaing yan sa gobyerno, sa simbahan, no? Sa private sector? Paano mo papababanal yan? Kung ang mga ginagawa mo nga at ang mga galaw mo ay immoral. Di ba? Kaya mga kapatid, importante maigi itong pinagsasasabi natin dito. Kailangan yung katuruan ng ating Panginoon sa pamamagitan nyo, di ba? Especially yung mga nasa politika, di ba? Kung ikaw ay kagawad, kung ikaw ay konsehal, kung ikaw ay mayor,
Diba? You make use of the teachings of Jesus to bring about service, serbisyo, mga kapatid. The church cannot ignore so many millions of our brothers awaiting the message of salvation. Yan. Sana, mga kapatid, ito, especially now, we're talking about synodality, pakikipaglakbay, pakikisama, pakikiisa. Huh? Makiisa po kayo. Makiisa po kayo. Try to be a living member of the church. Try to be a member of the church who is alive. Yan. Makikipagtulungan. Ano po? Para kumalat ng kumalat. Lalong nabubuhay ang simbahan. Lalong lumalakas. Kasi Kristiyano na eh. Diba? Kristiyano na eh. Hindi lang yung Kristiyano lang sa salita. Kristiyano lang dahil binyagan. Pero, hindi naman talaga. God recalls St. Paul wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. 1 Timothy 2 verse 4. Mga kapatid. Especially yun, kinalaman sa kaligtasan. Kaya importante, sabi ng isang paring na basa ko, sa simbahan, parang yung gulo sa simbahan ay galing doon sa nakakalimot na ang mga obispo at ang mga kaparian to talk about the transcendent, yung lipas, yung lampas sa mundo. At yun naman ang yun ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Sabi niya, buhay na walang hanggan. Anong mapapala mo? Anong maipagpapalit mo sa iyong kaluluwa? Kung mapasayo ang mundo, and in the process, mawala ang iyong kaluluwa. Di ba? That you lose your soul. What will you give in exchange for your soul? No? Walang pampalit dun. Paano? Natubos ka na nga eh. At pagkatapos, yun nga ang problema. Huh? Kaya yan, kapag hindi nakakalimot, kaya kailangan palaging ipalaala, about the existence of hell, the existence of heaven, purgatory, judgment. Mga kapatid, judgment. Right at the moment of our death, we will have to face our Lord Jesus Christ. Yan ay tinuturo ng ating Panginoon, ating pananampalataya. The command by the risen Christ to His disciples, go preach, efficaciously establishing the image and function of the Pilgrim Church, expresses the intrinsic missionary dynamism of her nature. Ayan. Go, preach, and make disciples of all nations. No? Kaya importante. Ngalaw na ngayon. Importanteng paalala sa ating lahat. We are celebrating the 500-year anniversary. And more reason na mapaalaala sa ating lahat, mga kapatid. Mapaalaala sa ating lahat na kailangan nating magtrabaho. No? Sabi ng isang professor sa seminary, madalas po maririnig yan sa mga kaparian ng Opus Dei, no? C'è sempre molto da fare. Sa Italian, c'è sempre molto da fare. Palaging maraming dapat gawin.
hindi tayo mauubusan ng gawain sa simbahan, mga kapatid. Kaya ang ikli-ikli ng buhay natin, tapos hindi natin ginagamit para lumago, lumakas ang pananampalataya ng marami nating kapatid sa pananampalataya. Ano? Sa halip na mahatak sa mga sekta, nawala na. Nawala na ang kanilang pananampalataya, mga kapatid. Kaya, sana po, don't make an excuse. Never make an excuse. Sapagkat sa kahit anong paraan, kung magtutulong-tulong, ay, pag nagtutulong-tulong, di ba? Yun ang sekreto. Tarabang-tabang. Tulong-tulong. Di ba? Na huwag mong sabihin na hindi naman ako high school, hindi ako nag-aral. Hindi ako graduate. Di ba? All of us can chip in, can make our contribution para sa pagpapakalat ng simbahan, lalo-lalo na sa barangay, mga kapatid. Katulad ngayon, yung tinatalakay ang synodality. Diba? Ang mga barangay pumupunta. Sige, usap-usap. Pag-usapan. Napakaganda. Ano po? Nasa gitna ng pandemic, katulad ng sabi ni Bishop Milo Vergara, yung nagsalita sa amin sa retreat, hindi dahilan ang pandemic para tumigil tayo. No? Let the pandemic not be a reason for us to stop our mission and our apostolate, mga kapatid. No? Ang dami-daming nangangailangan ng tulong. Ang dami-daming nangangailangan ng tulong. No? Today is the feast day of Our Lady of the Miraculous Medal. Mga kapatid, naalala ko. Kaya, please, kung kanina, very good, may kaibigan na pumunta rito. May dalang brown scapular. Nagpasuot. Sana huwag natin kalimutan yung mga napakahalagang sakramental na yan. The Miraculous Medal na isuot natin. O pwede ninyong itahi pa doon sa brown scapular. Katulad ng aking ginawa dito sa bigay ng aking mahal na ina. Sa brown scapular, pinatahi ko yung Miraculous Medal dito. Napakalaking tulong para makita yung ating devotion kay Maria. Na kung ihiling tayo, kailangan natin siya maigi para sa ating gawain dito sa lupa, mga kapatid. Sana kayo dyan sa inyong mga kaparian, try to be invested with the brown scapular or have a medal, miraculous medal, blessed by the priest, at suotin ninyo, mga kapatid. Kaya nga ako dito, pamibigay ko siguro ito bukas bigay sa akin ng mga madre. Maliliit na miraculous medal, na-bless ko na pati yan. The command by the risen Christ to His disciples, go preach, efficaciously establishing the image and function of the Pilgrim Church, expresses the intrinsic missionary dynamism of her nature. Evangelization corresponds to the specific vocation of the Church, which, always respecting liberty, encounters men of today who still sit in darkness. Luke 1 verse 79.
In fact, the church is mission incarnate. The church is mission incarnate. Talagang yun ang kalikasan ng the nature of the church is, sabi, the church is by nature missionary. Huwag natin kakalimutan yun. Ano po mga kapatid? Bawat binyagan is a missionary. Bawat binyagan is a missionary. Kaya kayong lahat ng mga nakakapakinig nitong mga salitang ito, sana tumiwo yan sa utak ninyo. Ano po? At pagsikapan ninyo, paano ako magiging active na missionary? Una sa lahat sa pamilya. Sa iyong pamilya, ano po? Na matuwa ka kapag yung misis mo ay naiimbita sa anumang paraan. Diba? Tumulong sa simbahan o sa gobyerno. Diba? Tumulong. Whatever they could. Sa paglilinis ng simbahan, pag-conduct ng recollection, pagtulong sa mga pobre, sa mga walang-wala, sa mga may sakit, paghahanap sa mga may sakit, para madalaw ng pari. Yun sabi natin kanina, encounters men of today who still sit in darkness, na nasa kadiliman pa rin. Maaring mga binyagan, pero nasa kadiliman sila, mga kapatid. The church, the depositary of the good news, must of necessity continue sending today. Kailangan patuloy na magpadala pa rin. No less than in other times. Apostles and missionaries who know how to speak to men of the transcendent and liberating salvation, leading them to the knowledge of truth in full fidelity to the Spirit. Yan. Kaya, sana po, ma-share pa ninyo itong program na ito. Especially nga, napakahalaga. Kasi nagtatalakay tayo nitong synodality. Yan. Tapos, 3 taon tayo naghahanda para sa golden anniversary ng ating diocese, 500th anniversary ng discovery of the Philippines. Especially yun, sa pamamagitan ng mga Pilipina na pinagdadala. Kasi yung ating pananampalataya galing sa Spain, di ba? Sila ang nagdala ng pananampalataya sa Pilipinas. Ngayon, mukhang nawawalan ng pananampalataya ang Europa. Spain in particular, mga kapatid, no? Mukhang dapat baliktad. Tayo na naman ang ma-evangelize sa kanila. Tayo na naman. Kasi, wala na. Sabi ng isang kakilala ko, no? May bisitang Espanyol. Yan. Dinala nila sa Bagaspas. Ayan, nagsalita yung I don't believe in God. I don't believe in God. Kaya mga kapatid, importante para especially lumalim ang ating pananampalataya. Read the Bible. Have time for prayer. Have time for prayer. Huwag mawalan ng panahon para sa pagdarasal. Especially going to the Holy Spirit. Holy Spirit, Panginoon ko, papag-alabin mo ako. Set me on fire. Para marami po kayong, sa pamamagitan nyo, marami magbabalik loob. Especially yung nayayaya ninyong magsimba, sumali sa anumang organization, di ba? Kahit yung El Shaddai, di ba? At itong napakagaling na mga kapatid natin sa El Shaddai. Through El Shaddai, they develop a love for the Word of God, mga kapatid.
kakatuwa sila, no? Minsan tinatawa-tawanan natin. Sigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But they really mean it. Mga kapatid, they really mean it. Ano tunay? Kaya anumang paraan, no? Ask the Holy Spirit, mga kapatid. Ask the Holy Spirit in your prayer. No? Tulungan mo ako na kahit paano, in whatever way, na may mapakinabangan ako. Makatulong ako dito sa proseso ng synodality sa ating bansa. Ano po? Kasi yun ang napakalaking problema natin. Ang dami-dami mga Katoliko, they are ignorant. They don't know the faith. So, paano sila, binyagan? Pero, they're ignorant. Hindi nila naiintindihan na pananampalataya. They do not appreciate the Bible. They do not read the Bible. Baka mga hindi pa kasal yan, katulad yun, di ba? Kasal, palaging inuulit-ulit. Kasal na simple. Kayo-kayo na lang. No? Diyan lang sa simbahan. Wala nang kung ano ng mga decoration. Tama na yan. Importante matanggap yung basbas ng ating inang simbahan. Ano po? So, thank you very, very much po sa inyong patuloy na pagtatangkilik sa ating Life is Beautiful radio program. At sana marami pang maabot sa pamamagitan nyo. Yun yung tinatawag nating missionary. Yeah? Matulungan ninyo ang maraming kapatid natin na magkaroon ng interest sa pananampalataya, no? Para yun ang maging parang simula. 'Di ba? Simula. Ay siguro kayo, ako, marami sa atin ganun eh. No? Ako hindi rin ako I was not active in the faith before. Yeah. Naimbita lang. Yeah. Through ka-eskwela. Missionary ka-eskwela, naimbita. Yan. Paunti-unti, nag-attend ng catechesis, ng doctrinal formation. Yan. Tapos, attending meditation, benediction. Ayan. And then, kumpisal. Ayun, nakapasok ang grasya. Now you discover the beauty of the faith. Dati, parang wala. Parang sa dagat. Wala kang makita. Pero nung pumasok na ang grasya ng Diyos, paunti-unti, pagkaganda-ganda pala sa ilalim ng dagat. Diba? Yan ang kailangan. Ano po? So, dasalin po natin ang San Miguel Arcangel. Sabay-sabay. O San Miguel Arcangel, pagadya mo kami sa labanan. Maging tagapagtanggol, karuhan namin, sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pakumbaba namin idinandalangin o prinsipe ng langit, sa kapangyarihan ng Ama, nabigkisin mo sa impyerno si Satanas, kasama na iba pang masasamang espiritu, na nagkakalat ng lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. O Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Jean-Marie Vianney, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Josemaria, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Magandang gabi po sa inyo lahat. And tomorrow is again the first Sunday of Advent. We start again another new year in our liturgy. Ano po? Year C na yata bukas. Year C. Natapos ang Year B, Year C na bukas.
Bye-bye po. And please don't forget to share, ano po, especially yung sa YouTube din. YouTube, subscription. Bye-bye po.